meron po tayong pastor. Yan. Naniniwala po ba kayo? Hindi po aksidente na meron po tayong mga pastor. So, they are not self-appointed. They are God-appointed. God Himself chose them, called them, and anointed them for this sacred work. Sacred work. Yan. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to equip the saints for the work of ministry. So when we honor our pastors, we are not just honoring people. We are honoring God, the one who called them. So palakpakan po muna natin ang mga magigiting na tinawag at pinili ng ating Panginoon. Sabi doon. At lagi po nating tatandaan, when you honor the servant of God, when we honor the servant of God, we honor the God of the servant. Amen po ba? Paki-heart nga po kung na-bless po dun sa sinasabi na when we honor the servant of God, we honor the God of the servant. Hindi pwedeng ginagalang natin, pinaparangalan natin ang Panginoon, pero hindi natin ginagalang ang mga servant na pinili niya at itinalaga natin sa ating sarili, sa atin bilang mga pastor natin. Sabi nga, hindi natin pinipili kung sino yung magiging pastor natin. Ako po, hindi ko po talaga pinili kung sino yung nagiging pastor ko. Di po ba? At isa po yun sa malaking bagay na kung makikita natin na salamat, hindi ako ang pumili sa pastor ko. Kasi kung ako ang pumili, malamang po sablay. Kasi baka nakabase siya sa standard ko. Tayo po, baka nakabase siya sa standard ng tao. Kapag po tayo ang pipili ng pastor natin. Glory to God, God is good. Napaka-amazing po ng kanyang ginawa. Dahil po, bagay lang po sa atin ang ating mga pastor. Sa aming church, talagang tinanggap talaga namin na bagay po sa amin yung aming pastor. Aming bishop, aming reverendo. Kasi sila po yung nagpatino sa amin. Sila po yung talagang nananakit sa amin. Nananakit. Pero alam ko na at nagtitiwala ako na ino-honor ko yung lingkod na ito kasi ino-honor ko yung Panginoon ng lingkod na ito. Amen po? So, ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa 1 Thessalonians. Ayan. Unang Thessalonica chapter 5 verse 12 to 13. So, basahin ko po sa Tagalog. Ano po? Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-uukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. So sa English po, sabi doon, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. Ayan po. Sabi po dun sa verse 12, sabi po dun ay those who work hard among you. So, the call of the pastor. May mga call po ang pastor.
Being a pastor, sabi dun sa verse 12, those who work hard among you. Being a pastor, mga kapatid, is not a profession. It is a divine calling. That is the call of the pastor. It is a divine calling. Hindi po ito basta trabaho lang. Ito po ay panawagan ng Diyos. At pag sinabi po natin na divine calling, ito po yung banal na pagtawag po sa ating mga pastor, sa ating minamahal na mga pastor. Sila po yung mga tao na pinili ng Diyos upang gampanan ng isang tiyak na layunin o misyon ayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya po divine, ayon po sa kalooban ng Diyos. Hindi po ito basta trabaho tungkulin lamang, kundi isang banal na atas na may kasamang pagtatalaga at pagpapala mula sa Diyos. So yan po. Yan po yung divine calling, the call of the pastor. So when God calls a pastor, He is saying, I trust you with my people. Tama po, ano po, mga pastor namin minamahal. When God calls you, sinabi po ng Panginoon sa inyo, I trust you with my people. So Jeremiah 3:15, then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Kaya nga po, ang isang pastor, pag pinakinggan natin sila talaga, iba ang kapahayagan po. Di po ba? May pagsama palagi ng Panginoon. Yung anointing talaga nararamdaman, nararanasan. At akala ko po nung una na sa ganitong online, bihira mong ma-feel ang word of God kasi online. So nasanay po kami na yan, na face to face, nasa Pero, pastors is a pastors. Hindi siya malilimitahan ng actual man o online. Kaya ako'y sobrang pasasalamat sa Panginoon dahil lahat po ng pastor na nakilala ko sa mga platform na ito po ay ramdam na ramdam ko po yung pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Na yun po ay galing po talaga sa puso nila na inilagay po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po, dun sa Jeremiah 3:15, ang pastors po natin ay God's gift to the church. Sila po yung mga pinili to represent His heart and His voice. So, yung mga pastor po is not just a leader. Sila po ay mga shepherd after God's own heart. Sabi doon. Sila po ay mga shepherd after God's own heart. Yan. And they are here to guide us, to teach us, and to lead us closer to Christ. So yun po yung sinasabi na the call of a pastor, a divine calling. Kung meron pong divine calling, meron din naman pong demanding calling. Sinasabi po dito ni Apostle Pablo, those who work hard among you. Sinabi po niya. The word work hard means to labor to the point of yung mga pagod na sila. Yung exhausted na. Alam natin na hindi madali ang gawain ng isang pastor. Hindi lang po kasi sila tuwing linggo nagtatrabaho. Araw-araw po may ginagawa sila para sa simbahan, para sa ating mga kapatid. Araw-araw po sa kanila ay panawagan. Araw-araw po sa kanila, inilalagay ng Panginoon ang kanilang panawagan, yung divine calling na tinatawag galing sa Panginoon. So, yung work hard po talaga, yun yung mga paggawa nila na talagang parang hindi kayang gawin ng mga normal lang na tao kasi susuko po talaga.
Pero dahil sa iniisip nila, Panginoon ang tumawag sa kanila. Andun lagi yung willingness ng heart nila na ito ay gampanan. Ito ay tuparin. Hindi dahil sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil alam po nila yung Diyos na tumawag sa kanila, yun din po yung Diyos na magbibigay sa kanila, magtataas sa kanila. Yun din po yung Diyos na magbibigay at magsusupply sa kanila ng lakas. Kasi kung sila lang po, as human, bibigay po. Kasi meron din silang mga mood, di po ba? Lalo na pag ang mga tao na kaharap nila ay hindi naman talaga maayos din magsalita, di ba? Ito yung sinasabi na yung demanding calling. Alam natin na hindi madali talaga ang gawain ng pastor. When someone is sick, the pastor's visit, di ba? Binibisita nila yan. Kagaya ngayon, yung ginawa po ni Pastor Rodel, di po ba? Pero kung iisipin yon, teka, nasa appreciation day, parang araw ko ito. Isa-celebrate yung aking panawagan. Pero hindi di ba? Ito yung sinasabing, those who work hard among you. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. So nawa ma-appreciate natin lahat ng ginagawa ng ating mga pastor. When someone is grieving, the pastor comforts. When someone is confused, the pastor prays and counsels, di ba? So, even when the pastor himself is tired, may problema or discouraged, he still stands before the people of God and says, God is good. God is good. Pero siya, durog na, may pinagdadaanan, may problema, may atake sa pamilya. Pero he still stands before the people of God and say, God is good. Patuloy pa rin nilang dinideklara that God is good. So grabe po yung pag sinabing the call of the pastor. That's the power of the calling. Kahit po sa mga kapatid natin na wala mang title, alam ko po na kitang-kita yan, lumalabas yan sa katauhan po ng lahat ng namumuno dito sa atin, di ba? May power po ang calling natin. May power po ang pagkatawag at pagkapili sa atin ng ating Panginoon. Ano po 'yun? It keeps us going even when it is hard. Nagpapatuloy pa rin tayo. Bakit? Tinawag tayo ng Panginoon. At ang ating mga pastor lalo na, tinawag po ng Panginoon. So sa verse 12 din po na sinabi doon, who care for you in the Lord, sabi doon ni Apostle Pablo. The heart of a true pastor, mga kapatid, is a shepherd's heart. They don't just preach sermons. They care for souls. Bago po nila ibaba ang salita ng Diyos, sila po ang unang tinatamaan. Totoo po ba yun, mga pastor naming minamahal? Magkabilang talim nga sabi ang salita ng Diyos. So bago po nila maibaba ang salita ng Diyos, meron na po yung kapahayagan galing sa Panginoon sa kanila. Na ang kanila pong panawagan at ang kanilang goal is they care for soul. Sila po ay patuloy nagbibigay ng sa ating mga kaluluwa, di ba? Yung the care of the pastor, it includes the pastor's compassion. So mga kapatid, a pastor rejoices when you rejoice, di ba? Yun yung compassion ng ating mga pastor, di ba? Ang saya ng pastor kapag masaya ka rin, nagkukwento ka ng mga bagay na nangyari, na na-achieve mo, di ba? And when we cry, umiyak din yung ating pastor. Pag tayo ay nagsasabi sa kanila ng ating mga problema, di ba?
nakikiisa sila sa ating mga nararamdaman. He prays for us even when you don't ask. Napakalaking bagay. Hindi man natin hinihingi, pero pinapanalangin po tayo ng ating mga pastor. And he worries when you drift away. And he celebrates when you come back to God. Di ba? Kapag sila ay nakikita nila na parang naliligaw tayo, yan, andyan yung kanilang compassion na tayo ay abutin. Nung una po, nahihirapan po ako sa church namin kasi dapat laging nagpapaalam, laging nagme-message na hindi makaka-attend. Pero glory to God kasi po, naunawaan ko na sila po ay hinahanap talaga nila. Hinahanap talaga nila ang kanilang ang mga flock, ang mga kawan po nila. No? Hinahanap po talaga nila yung mga worker nila. At yun po pala ay isang compassion na ipinapakita ng ating mga pastor sa atin. Sabi po sa John 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So that's the kind of heart God gives his pastor. A heart willing to sacrifice for the sake of the flock. Yan po yung mga puso ng ating mga pastor. Yung puso nila na willing nilang i-sacrifice. Di po ba? Yung mga pangarap nila sa buhay, yung mga trabaho nila, even nga yung usapin ng pamilya nila na dapat yun ang pinag-focusan nila agad, pero dahil may mas nangangailangan, di ba? Sinasacrifice nila yun eh. Minsan nga, sabi nung isa naming nakausap, nung isa ko pong nakausap na anak ko ng aming pastor, umiiyak siya, ang hirap daw maging anak ng pastor. Kasi daw, yung daddy daw niya, mas marami pang time sa iba kaysa sa kanila. Every time daw po na siya ay sasabitan sa school, lagi pong yung mami lang niya. So, kitang-kita doon yung sakripisyo ng isang pastor. Kung paano niya willing na ibigay yung kanyang oras. Pambihira po talaga yung kanilang mga sakripisyo, yung compassion nila sa atin pong lahat. Ano po? So, yung sinasabi doon na the pastor's compassion, meron din pong the pastor's correction. Sinabi po dito ni Paul na, who admonish you? Sabi doon. Pag po kasi sinabi nating admonish, ito po yung pagtatama, yung sasawayin ka, pagsasabihan ka, di po ba? So, dapat po pala talaga na ang pastor talaga merong ganito. Yung sinasabi na ikaw ay i-correct. Hindi ka lang basta tuturuan, kundi kailangan ma-correct ka rin. Mabigyan ka ng warning, di ba? So minsan nasasaktan tayo sa salita ng ating mga pastor. Pero tandaan natin, correction is not rejection. Tama po ba, Pastora Ami? Correction is not rejection. Correction is protection. And sometimes correction is redirection. Protection yan. Bihira po ang pastor na hindi nagko-correct. Bihira po yun. Pero sinabi dito na ni Apostle Pablo, kailangan pala natin i-embrace din yun. Yung mga pagko-correct nila. Yung mga pagtatama nila. Kung sinasabi mo na ino-honor mo ang Panginoon, pero binabaliwala natin at dinidisrespect natin ang correction ng ating mga pastor. Ginagawa po natin pala yun sa ating Panginoon. Kasi po, yung pastor na ating dinidisrespect, binabaliwala ang kanilang mga pagtatama, sila po ay may Diyos na pinaglilingkuran. So parang sa Diyos po natin yung ginawa. Amen po. Sabi po dun sa Proverbs 27 verse 6, faithful are the wounds of a friend.
So, kung yung pong pastors natin ay kino-correct tayo, it means He cares for our soul. Mas pipiliin niyang masaktan ka sa katotohanan kaysa aliwin ka sa kasinungalingan. At pag po tayo nakatagpo ng ganyang pastor, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Dahil po, isa po sila sa naging gabay natin para sa ating paglakad, sa ating righteousness, di po ba? May mga tao talagang ginagabayan tayo. Pinipili na masaktan tayo kaysa naman na aliwin tayo sa mga magagandang salita na puro naman kasinungalingan. So, instead of being offended, let's be thankful. Salamat po sa mga pastor. Salamat po, Pastor Amis, Pastor Michael, Pastor Rodel, Pastor Randy. Salamat po sa inyo, Pastor Nilo, yan mga. Salamat po kasi hindi man po ganun ka-intact yung ating mga relasyon dahil po tayo po ay nasa online. Pero alam ko po na ginagawa nyo rin po yung mga bagay na ito sa inyo pong mga flock, sa inyo pong mga churches. Yung pagko-correct po sa kanila. So, salamat po sa ginagawa niyo yan. Dahil po, it means that our pastor ay mahal niya tayo dahil sinasabi niya sa atin ang katotohanan. Yan po yun. So, sabi doon sa verse 13 po, hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. So ito na po yung congregation's call. Una po yung pastor call. Ang pangalawa naman po ay yung sinasabi natin na yung the call of the pastor, yung pangalawa naman po ay the care of the pastor. Ngayon naman po yung congregation's call. If pastor have a calling, the church also has a responsibility. And that is to honor, love, and support them. Una po, honor God's servant. Ito na po para po sa ating mga kapatid na mahal kong naririto, ano po. Honor God's servant. To hold them in the highest regard means to respect, appreciate, and value them deeply. Ulitin ko po mga kapatid, honor God's servant. Yan. To hold them in the highest regard means to respect, appreciate, and value them deeply. Appreciation is not just saying, thank you po, Pastor, but showing it through prayer, faithfulness, and unity. Kailan po natin huling isinama sa panalangin ang ating mga pastor? Kailan po natin sinabi at itinaas sa Panginoon yung kanilang mga pangangailangan, yung kanilang mga kalusugan? Ito po pala yun na when we honor God's servant, maging ugali po natin pala na hindi lang yung pang sarili natin ang atin laging ipapanalangin. Lalo na po ngayon na Monday to Saturday or Monday to Friday, yan, lagi tayong may pastor na mga nakakaharap. So mga kapatid, when we honor them, sama po natin, not just saying, thank you, Pastor. Thank you, Pastor Ami, thank you, Pastor Michael. Thank you, Pastor Rodel. Thank you, Pastor Randy. Not just saying thank you, but showing it through prayer. Hindi man natin alam ang kanilang pinagdadaanan, pero alam natin na meron. At yung prayer ng bawat isa sa atin, pag isinasama natin ang prayer request ng ating mga pastor,
Kahit di na natin ipaalam sa kanila, we honor God. We honor God. Kasi pinapanalangin natin yung mga servant ng Panginoon. Di po ba? And through that, namumuo sa ating puso yung faithfulness natin. And unity. Unity po. So, kung sino yung nakatalagang pastor sa araw na yon, bago matapos ang araw, sama po natin mga kapatid sa prayer, yung mga pastor na yon. Amen po ba tayo dyan, mga kapatid? So, mga kapatid, ito yung ilan sa mga paraan para ipakita po natin ang tunay na pagpapahalaga. Pray for our pastor every day. Imagine niyo po yung isang paglakad sa pananampalataya ng walang pastor. Ang hirap po, di po ba? Ang hirap. So, support their vision. Dito man sa platform na ito, or kung tayo po may mga local church, ipakita natin yung pagpapahalaga sa kanila. Support natin yung vision ng church. Defend them from gossip and criticism. Di po ba? Encourage them when they feel weary. Maging part po tayo ng solution and not part of the problem. So yung lahat po ng mga kapatid ko na mayroong mga local church, ipakita po natin yung pag-honor natin, yung pagpapahalaga po sa kanila sa ganitong mga paraan. Sabi po sa Hebreo chapter 13 verse 17, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men. So when we support and obey spiritual leadership, we bring joy to their hearts and glory to God. So live in peace and unity. Si Apostol Pablo po, kung makikita natin dito, nag-end po yung kanyang verse in saying, live in peace with each other. Sabi doon, kasi po yung pagiging peaceful, yung United Church, ito po yung greatest reward ng pastor. Kapag po yung church nila ay United Church, di po ba? Nakikita talaga na sasalamin lumalago. That is a pastor's greatest reward. So tayo po, maging part po tayo ng greatest reward nung pastor na yon. Wala pong mas makapagpapasaya sa pastor kaysa sa makitang ang kanyang mga kapatid ay nagmamahal, nagtutulungan at nagkakaisa. So mga kapatid, if we want our pastor's ministry to shine, even po dito po sa ating platform, kung gusto po natin na palaging nagsashine po, nagliliwanag po, let's live in peace. Mamuhay po tayo ng may kapayapaan. Forgive quickly. Kung may mga time na nagkakakiskisan po, kahit dito po sa ating online, kung may mga time na parang feeling mo na offend ka ng kapatid mo na yon, feeling mo pinatamaan ka ng pastor na iyon, forgive quickly. To serve joyfully. When we live in peace, laging may kagalakan na makapaglingkod sa Panginoon. At yan po ang gusto ng Panginoon. Ito ba? Rejoice always in the Lord. Rejoice, sabi niya ganon. So because unity is the fuel of the ministry. And love is the language of the church. So salamat po mga kapatid at medyo maikli lang po yung sermon ko pero salamat po sa bilang pagtatapos po. We pause to say thank you pastor. Salamat po sa lahat po ng mga pastors. Thank you for your prayers. Thank you po for your patience. Thank you po for your sacrifices. Wait lang po ha. Narinig po ba ako? Rinig po. Parang nawala po yung internet ko. Narinig po ba?
Amen po sis. Rinig po. Amen. Sorry po, nawala po yata yung aking internet. Sabihin po natin ngayon sa ating mga pastors, minamahal na pastor. Salamat po, pastor. Salamat po sa inyong lahat. Thank you for your prayers. Thank you for your patience. Thank you for your sacrifices. Thank you for standing firm in faith even when it's hard. Kahit na mahirap, pero andyan po kayo. You may not always hear it sa amin po. Hindi niyo po laging naririnig kasi po sanay po kami na kayo po lagi ang nag-feed sa amin. Nasanay rin po, na-spoiled po rin siguro kami na kami po yung palagi na makikinig sa inyo. Salamat po doon, and you will not always hear it, but we see your dedication. You may not always feel it kasi once a year lang naman ang pero salamat dahil ngayon pa lang po araw-araw na po ay for us ay Pastor's Day. Kasi mahal po namin kayo. We love you and we appreciate you. Sa akin naman po mga kapatid na naririto, let us remember, our pastors are not perfect. But they are faithful. They are not superheroes. But they serve a supernatural God. So today po, as we honor our pastor, we honor the great shepherd, Jesus Christ. Yun po talaga yun. Ngayong araw na to is Pastor's Appreciation Day. We honor the great shepherd, our Jesus Christ, who called them, who empowered them, and continues to lead us through them. So sa akin pong closing verse, sabi po sa 1 Timothy chapter 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. So, para po, in behalf po sa aking mga kapatid na naririto, mga pastors po namin, you are worthy of double honor. Amen po. Sige po, para po sa closing prayer, ipanalangin ko lang po ng ating po mga pastor, para po sa ating mga. Amen. Lord, we thank you for giving us faithful shepherds of your flock. Thank you for their obedience, for their love, and their sacrifices. We ask you, Lord, to bless them abundantly, strengthen their bodies, refresh their spirits, and protect their families. Fill their hearts with joy and their mouths with your word, O God, and help us as your people to love, honor, and support them always. For when we honor them, we honor you, Jesus. Salamat po, Ama. Patuloy mo po, Panginoon, pagpalain ang lahat po ng mga pastors namin na patuloy na sumusuporta, Panginoon, sa gawaing ito. Lord, ikaw ang nakaalam ng lahat, Panginoon, ng kanilang desire, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, I lift my hands to you, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain mo, Ama, ang kanilang paglilingkod, ang kanilang mga ministry, ang kanilang mga gawain, Panginoon. Pagpalain mo, O God, ang kanilang mga pamilya, mga asawa at mga anak, kasama ang buuin nilang sambahayan, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. At patuloy, Lord God, na pakagamitin mo nga po, Panginoon, ang mga pastors namin ito, Panginoon. And I speak, Panginoon, na patuloy na double portion of anointing pa, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na iparanas mo sa kanila, O God. Salamat po sa mga pastors namin, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, at salamat po na kilala po namin sila. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ang mataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus' name, amen and amen. Amen po. Back to you po, Sis Debs.